Alright. Filipino reaction. Okay, reaction video pa rin tayo mga kaibigan dito sa nagte-trending na balita ngayon. Tungkol ito sa kay Sandro Mulak pa rin. Sa pahayag ni Senador Jinggoy Estrada na talaga namang viral hanggang ngayon sa social media. Ito na ang pinaka-latest na pangyayari. Doon naman doon man sa kaso ni Sandro. When I asked Sandro to narrate what happened, pinigilan siya ng abogada niya. Doon medyo ako na off dahil all the while I thought Sandro was already willing to narrate everything what transpired during that tragic evening. So medyo napagalitan ko lang yung abogada ni Sandro for giving advice. For me, it's a wrong move na hindi niya ilantad yung mga pangyayari. Pero sa akin naman palagay, kung medyo hindi na for public consumption yung kanyang sasabihin, I will let him stop, no? Kasi hindi na maganda. So kaya kami nagkaroon ng executive session. Sir, do you think yung pangyayari na hindi napanood yung buong hearing ang naging dahilan kaya nagkaroon ng impression na naging harsh kayo dun sa ilang that's what I feel, no? Pero rest assured, I am with you all the way. Kay Sandro, kay Gerard, at sa lahat ng mga biktima ng ganitong klaseng pang-abuso. Kaysa niyo ako. Sir, do you think there is a necessity na parang may consultation with DSWD paano mag-handle ng ganitong kaso? Kasi di ba, parang kung dapat ba in public, in-narrate ng mga victim yung nangyari. Kasi nga, traumatic sa kanila yun para sabihin pa rin uli in public. Well, the reason why they went to the Senate is that the father of Sandro, si Mr. Nino Mulak, I think approached Senator Bong Revilla. Kasi they are very close. At I think Sandro narrated to Senator Bong what really transpired. And I think in fairness to Senator Bong, sabi niya idulog niya lang sa NBI yung kanyang case. But si Senator Robin wanted to hear the case kasi syempre in aid of legislation dahil yung para palakasin natin yung batas tungkol sa mga sexual harassment na ganitong klaseng issue. So sir, dun sa dalawang hearing, ano na yung initial findings based dun sa mga nag-gather nyo na mga information sa may nakita na ba kayo na ano yung dapat na legislate para wag na maulit ito? Well, that is the call of the chair of the Committee on Public Info and Mass Media. And I can contribute, I can also have my own inputs in helping craft the committee report. Sir, yung isa sa mga nirereklamo, yung independent contractor na si Nones ba yan? Nakadetain ngayon sa Senate. So, I was the one who cited him in contempt because he continuously was evading the question, which is only answerable by yes or no. Hindi ko pa nga tinatanong yung mga nakasaad sa affidavit ni Sandro Mulak sa NBI because I already have a copy of that particular affidavit. Not po makopya. And I was only asking about his offer of financial assistance sa isang charitable institution of their choice, which was corroborated by an affidavit by Attorney Annette Coson, who is the Senior Vice President of GMA7, who was present during that meeting. So ayaw pa rin naman. He was really very evasive in answering the question. Ibig sabihin, si Jojo Nones at saka si Richard Cruz ay ayaw talaga nilang umamin. Kaya mo sila pinakontempt si Jojo dahil nagsisinungaling talaga. I heard you visited him. Yes. Na-convince siya na ba? May nakuha ba kayong information from him? Wala. Ayaw pa rin umamin. And I heard nag-complain po siya. May reklamo yung abogado kay SP Chis. Hindi magreklamo siya.
Sir, ano particularly yung nirereklamo ng company noon? Nagreklamo sa iyo kasi nga pinipilit mo daw na umamin. Eh wala naman daw matibay na ebidensya, ganun, ganyan. Pero naniniwala nga sambayanan mga kaibigan na talagang ginahasa ni Jojo Nones si Sandro. Okay? Pero itong si Senador Jinggoy, ayun na nga. Nagreklamo yung company, Okay, continue lang. Ano yung... Pinipilit ko raw umamin. Ayun na nga, sinabi Wala. nila. It's true that I asked point blank the question, meron ba kayong ginawa dun sa bata? Tama. Hinalay niyo ba yung bata? Sa tingin ko, Senador, hinalay talaga. Oh, baka hindi lang hinalay, tinira. Ganun mga pakla Titira nila yung mga mahirap na magsalita. Continue lang. Look, I will not take Iba na sa isip ko. Sige, continue what lang. you did to me, just tell me the truth. Wala po ginagawang masama sa bata. Sabi ko, Pero, tinira nila. kaya ko rin gawin yan. Pero sir, doon sa initial communication nyo kana Ninyamulak at saka kay Sandro, ito ba yung may mga Yung dalawa, parehon? pareho. Dalawa, pareho. Pareho kong mga ginawang kalaswaan. Naku, Diyos. Where's the affidavit? And sir, do you think naman yung GMA7 hindi nagkulang sa I don't pag-aksyon? think so. Because nung idinulog nila sa GMA7, nung nireklamo nila yung dalawang independent contractors, Inaksyon na naman. agad-agad naman na inaksyonan ng GMA7, they issued a preventive suspension order. So they're suspended from doing any shows sa GMA7. Okay. Any related question? Okay. Raymond. Question mga kaibigan. Anong question kayo dito kay Sandro? Hanggat magsabi siya ng totoo. Talagang, paano yan, Senador? Kung patuloy silang magsisinungaling, ayaw talaga umamin, anong mangyayari dyan? Kasi nga, ang proof of evidence ni Sandro ay parang sa tingin ng iba ay mahina daw. Pumunta lang daw sa hotel at nagkuhan, pero wala yun talagang yung mga pangyayari. Kasi nga mga kaibigan, pag ngalngal ka ng ngalngal dito, ganyan-ganyan dito, tapos wala kang na ipinakita na matibay na ebidensya, parang mahina pa rin talaga. Kayang-kaya lusutan ng mga abogado ni Jojo Nones at Richard Cruz. Okay? Pero, ayun na nga. Kaya naman ito si Senador ay pinipilit nga sila na umamin na sila. Umamin na kayo, ganyan. Sa tingin ko talaga, ginalaw talaga Oh, alam na. Pero yun na nga, alam naman batas sa Pilipinas. Pag walang ebidensya, walang testigo. Walang testigo dito Yun lang yung yung pumunta sa hotel, nagpicture, video, lumabas, gano'n. Hanggat sagutin niya yung mga tanong ng committee. So wala pang abiso sir na handa na siya magsalita next hearing? I don't know. Hindi pa yun namin. Si Tero ay ang abogado niya. So next Tuesday sir, another hearing? Yes, I think Senator Robin as the chair scheduled another hearing on Tuesday. Sir, aside dito sa kay Sandro tsaka yung si Gerald, may mga additional pa kayong info na hindi lang sila, marami pang Marami pa. This has been prevalent since the 90s. Pati hindi lang mga teenage boys. Ibig sabihin talagang kalakaran na yan sa showbiz, mga ganyan. Pati mga babae. Meron din yan. Pati babae. So it is about time Alam mo, to do something. Pati babae, ginagalaw nila. Ay, Diyos, ganyan pala sa showbiz. For example ako. Pero hindi naman nangyari sa akin dahil hindi naman ako kasing ganda lalaki ng mga iba dyan. Aspiring actor ako. Bata. Ito kasi artista ito alam niya ang kalakaran sa loob ng industry. Gusto ko sumigat. Gusto ko magkaroon ng project. Tapos itong mga ito, sige, bigyan kita ng project. Kakast kita sa ganyan. They're luring, inilure nila yung mga bagong artista. Siyempre, ako, gusto ko sumikat. Susunod ako. Diba? Yun ang mga nangyayari ever since. That is why I want to put this into a stop. Tama. Ibig
ibig sabihin talagang matagal ng kalakaran niya. Kailang matigil na. Tigilan na natin to. At kaya kailangan palakasin natin yung batas tungkol sa sexual harassment. Tama, dami nga naman. Okay, kawawa nga naman yung mga gusto mag-artista lang, ha? Napipilitan sila para lang sumikat kasi nga yung mga producer, director, ganyan, mga bakla, yung iba. Ha? Ang gusto mo sumikat, di ganito muntay, ganyan. Di ba? Hindi na maltrato, ginagasa, titira. Kawawa naman. Okay, babae, lalaki, bata, matanda. Ningipin o wala. Okay. Kaya lang tama talaga ito si Senador Jinggoy. Dapat talagang pigilan na yung mga ganyang pangyayari. Okay? Puputulin ko na mga kaibigan dahil mahaba ito. 10 oras siya. Ito nag-live niya, nagngal-ngal dito. Tungkol kay Sandro Marcos. Sandro Mulak. At ano masasabi nyo dito kay Senador Jinggoy na talaga namang nakatutok dito kay Sandro Case Mulak. Alright? Hanggang dito na lang. Subscribe my channel. Don't forget to comment. Okay,